Sa isang maliit na baryo na malayo sa syudad, nakatira ang mag-asawang Lon at Len. Wala silang sariling anak at matagal na ring pinag-uusapan ng mga kapitbahay kung bakit tila walang biyaya ang kanilang pagsasama. Madalas silang makitang nagbabangyan dahil sa kakapusan ng pera at hindi rin maitatanggi na hirap sila sa pamumuhay. Sa kabila nito, isang araw ay nagpasya silang mag-ampon ng bata. Ayon sa kanila, para raw may kasama sila sa bahay at may tutulong din sa kanilang mga gawain. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay nagulat sa desisyon na iyon, ngunit hindi na rin nagtanong pa. Ang bata ay isang batang babae na pinangalanan nilang Bernadette. Maliit pa lamang si Bernadette nang dumating sa kanilang buhay at sa unang tingin ay maamo at tahimik. Natuwa ang mga kapitbahay dahil sa wakas ay may batang makikita sa bahay ng mag-asawa. At inakala nilang magiging mas maaliwalas na ang buhay nilang Lon at Len dahil may bago silang inspirasyon. Ngunit hindi alam ng lahat. May ibang dahilan kung bakit nila kinuha si Bernadette. Sa simula, maayos ang trato nina Lon at Len. Pinapakain nila si Bernadette at tinutulungan din siyang maglaro sa bakuran. Nagkaaroon pa sila ng kunwaring ngiti kapag may bumibisita para ipakitang mahal nila ang bata. Si Bernadette, bagamat tahimik, ay may likas na pagkamasunurin. Hindi siya mahilig umiyak at hindi rin reklamador. Kung ano ang ibigay sa kanya, ay tinatanggap niya. Marahil dala na rin ng murang isip na hindi pa lubos na nakakaunawa sa sitwasyon. Sa paningin ng mga kapitbahay, isa itong magandang simula para sa bagong yugto ng buhay ng mag-asawa. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, unti-unting lumalabas ang tunay nilang kulay. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula nang lumabas ang mga ugali nina Lon at Len na matagal nilang itinago. Sa bawat pagkakamali ng bata, kagaya ng pagbagsak ng baso o hindi pagkakahanay ng mga gamit, naririnig na ni Bernadette ang matatalim na salita mula kay Len. Wala kang silbi, kahit simpleng bagay di mo magawa, madalas nitong sambitin. Si Lon naman, bagamat hindi agad marahas, ay unti-unting nagpapakita ng pagkairita. Lalo na kapag pagod siya galing sa bukid o kaya'y wala silang sapat na kita mula sa kanilang maliit na hanap buhay. Kapag nahuhuli nilang mabagal si Bernadette sa paggawa ng iniutos, madalas siyang mapalo o mapagalitan ng walang pakundangan. Dahil sa murang edad, hindi agad nauunawaan ni Bernadette kung bakit ganito ang trato sa kanya. Ang alam lang niya, siya ay isang ampon. At siguro'y utang na loob ang dapat niyang ibalik sa kanila. Kaya't sa halip na lumaban, tinitiis niya ang bawat sigaw, bawat palo at bawat gabi ng gutom. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang dumating ang pagkakataon na kailangan na niyang mag-aral. Pinapasok siya nina Lon at Len sa pinakamalapit na pampublikong paaralan. Pero bago pa siya makalabas ng bahay tuwing umaga, kailangan niyang tapusin ang mabibigat na gawaing bahay, maghugas ng plato, mag-igib ng tubig at maglinis ng bakuran. Madalas pagdating niya sa paaralan ay pawisan at pagod na siya, dahilan para pagtawanan ng ilang kaklase. Sa kabila nito, matalino si Bernadette. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, nag-aaral siyang mabuti. Nakikinig siya sa mga guro at nagsusulat ng buong puso. Kahit luma at halos maubos na ang papel sa kanyang notebook. Ang mga guro niya ay napapansin ang kanyang talino, ngunit nakikita rin nila ang lungkot sa mga mata ng bata. Minsan, may nagtangkang tanungin kung maayos ba ang kanyang lagay sa bahay. Ngunit ngumiti lang si Bernadette at tumango. Ayaw niyang magdulot ng gulo. Sa murang isipan niya, iyon na ang nakasanayan. At baka mas lumala pa ang sitwasyon kung magsusumbong siya. Madalas, tuwing hapon pagkatapos ng klase, hindi na siya makakasama sa paglalaro ng ibang mga bata.
Diretso na siya sa bahay para magtrabaho. Kapag may kaibigan na magyayayang maglaro, laging sinasabi ni Len na huwag siyang lalabas at may gagawin pa siya. Kung minsan naman, pinapagalitan siya ni Lon dahil hindi agad natatapos ang iniutos. Unti-unti nasasanay na si Bernadette sa kalupitang iyon, ngunit sa puso niya may tanong na hindi nawawala. Ito na ba ang buhay ko habang buhay? Dumaan ang mga taon at si Bernadette ay lumaki sa ilalim ng mapait na prato ni Lon at Len. Hindi niya alam na ang kanyang kapalaran ay malayo sa inaakala niya. Sa likod ng lahat ng hirap, may lihim siyang pinagmulan na hindi pa niya nalalaman. At ang simula ng kanyang tunay na kwento ay magsisimula pa lamang. Habang lumalaki si Bernadette, lalong lumalabas ang matinding pagbabago sa ugali ng mag-asawang Lon at Len. Kung noong una ay pakitang tao pa ang ginagawa nila sa mga kapitbahay, ngayon ay wala na silang pakialam kung may makarinig man o makakita sa kanila. Ang boses ni Len ay palaging mataas tuwing may maliit na pagkukulang ang bata, at si Lon naman ay hindi na nag-aatubiling saktan siya kahit sa simpleng pagkakadapalang o pagkakabasag ng baso. Ang bata ay tila lumaki sa takot at pag-iwas. Kapag may naririnig siyang yabag ng kanyang mga ampon, agad siyang kinakabahan at iniisip kung ano na namang mali ang kanyang nagawa. Naging parte na ng kanyang araw-araw ang mabibigat na gawaing hindi akma para sa isang bata. Gigising siya ng maaga para mag-igib ng tubig, maglinis ng bakuran at maghanda ng pagkain na madalas ay hindi naman niya natitikman. Kapag may bisita, pilit siyang pinapangiti ni Len, ngunit sa sandaling magsara ang pinto ay bumabalik muli ang malamig na tinig nito. Huwag mong akalaing anak ka namin. Wala kang halaga dito kung hindi ka magtatrabaho, paulit-ulit na tinatandaan sa kanya ng kanyang amang ampon. Dumating ang panahon na nagsimula siyang mag-aral sa eskwela. Bagamat tuwang-tuwa siya na makalabas man lang ng bahay, hindi rin naging madali ang sitwasyon. Luma at punit ang kanyang bag at ang sapatos ay may butas na. Kahit ang kanyang mga gamit ay galing lamang sa donasyon ng mga guro o lumang gamit na itinapon ng ibang bata. Sa klase, mabilis siyang nakakasunod at palaging mataas ang marka, ngunit madalas siyang kutyain ng ilan sa kanyang mga kaklase dahil sa kanyang itsura at kalagayan. Ampon ka lang, kaya kang itapon kung hindi ka magustuhan. Iyan ang isa sa mga salitang binitiwan ng isang kaklase na tumatak sa kanyang isipan. Kahit masakit, hindi siya lumaban. Tahimik niyang nilunok ang mga salita at ipinangako sa sariling magpupursige siya para hindi na maranasan muli ang ganoong panghihiya. Ngunit ang kanyang tagumpay sa paaralan ay hindi nagdulot ng tuwa sa bahay. Kapag nakakatanggap siya ng parangal, si Len ay hindi nagpapakita ng kahit kaunting pagmamalaki. Bagkus, lalo itong naiinis at sinasabing wala namang saysay ang katalinuhan kung wala silang nakukuhang pera mula rito. Anong mapapala natin sa medalya? Wala namang bigas iyan. Ang madalas na ibinubulong ni Len sa asawang si Lon, na sumasang-ayon naman. At dahil dito, sa tuwing uuwi si Bernadette mula sa paaralan na may dalang sertipiko ng pagkilala, madalas itong napupunit lamang at tinatapon sa tabi ng kalan. Hindi man siya umiiyak sa harap nila, pero sa loob ng kanyang maliit na silid ay tahimik niyang pinapahira ng luha ang kanyang mga mata. Habang tumatagal, mas lumala pa ang pagmamalupit sa kanya. Kapag may hindi na ibigay agad, palo ang kapalit. Kapag napagod at nakatulog habang may hindi pa natatapos na gawaing bahay, sigaw at mura ang aabutin. Dumating sa punto na natutunan na niyang kumilos ng mabilis at tahimik, laging nag-iingat na huwag makagawa ng mali. Sa murang edad, para bang nakasanayan na niya ang takot at pasakit. Gayunpaman, sa kanyang puso ay may naiwan na munting apoy, ang pag-asa na balang araw makakaalis siya sa lugar na iyon
at makakahanap ng pamilyang tunay na magmamahal sa kanya. Ang mga kapitbahay, bagamat nakakapansin, ay nanahimik. May ilan na nagtataka kung bakit payat at mukhang laging pagod si Bernadette. Ngunit natatakot silang makialam. May mga pagkakataon din na sinasabi ng mag-asawa sa publiko na pasaway si Bernadette at mahirap turuan, kaya't iniisip ng iba na baka tama lang ang tigas ng pagpapalaki sa kanya. Hindi alam ng mga tao na higit pa sa tigas ang dinaranas ng bata, isang araw-araw na laban sa pagitan ng pagtitiis at pag-asa. Sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang ugali ni Bernadette sa paaralan. Patuloy siyang nagsikap at patuloy na nagpakita ng kabaitan sa mga guro at kaklase. Kung may nagagalit sa kanya, mas pinipili niyang manahimik kaysa gumanti. Kung may nangangailangan ng tulong, agad siyang lumalapit kahit siyang mismo ay walang-wala. Ang kanyang pagkatao ay di na hinubog ng lahat ng pait na naranasan niya. Naging matibay ang kanyang loob, ngunit nanatiling malambot ang kanyang puso para sa iba. Dumating ang isang pagkakataon na kinailangan niyang magsumite ng proyekto sa eskwela. Dahil walang pambili ng materyales, gumawa siya ng paraan. Gumamit siya ng mga pinaglumaang karton, kinolekta ang mga bote sa tabi ng kalsada, at ginamit ang mga tira-tirang papel. Kahit simple, naging maayos ang kanyang proyekto at napuri ng kanyang guro. Ngunit nang malaman ito ni Len, imbes na purihin siya, ay tinawag siyang kahihiyan. "Ano iyan? Mukhang basura?" "Pinapahiya mo kami sa mga tao," sigaw nito. At sa gabing iyon, muli siyang pinarusahan dahil sa isang bagay na dapat sanay naging dahilan ng pagmamalaki. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang sugat sa puso ni Bernadette. Ngunit sa halip na tuluyang bumigay, lalo lamang siyang tumatapang sa loob-loob niya. Alam niyang hindi siya maaring manatili sa ganoong kalagayan habang buhay. Hindi man niya alam kung paano o kailan, ngunit nararamdaman niyang darating ang araw na mababago ang kanyang kapalaran. At sa kabila ng lahat ng sakit at hirap, nananatili siyang nagdarasal sa gabi, humihiling sa Diyos na sana balang araw ay madama niya ang tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Habang lumilipas ang panahon, lalong tumindi ang hirap na dinaranas ni Bernadette sa piling ni Lon at Len. Ang bahay na dapat sana'y maging kanlungan ay naging lugar ng takot at pasakit. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa sigaw ni Len na gisingin siya ng mas maaga kaysa lahat upang siya ang unang gumalaw at maghanda ng lahat ng kailangan. Habang ang ibang bata ay nag-aalmusal ng mainit na kanin at ulam. Madalas ay tinapay na tigas o malamig na sabaw na tira kagabi lamang ang napupunta kay Bernadette, at kung minsan, wala pa. Nasanay na rin siya sa mga utos na tila wala ng katapusan. Pagkatapos mag-aral sa eskwela, hindi siya tulad ng ibang bata na nakakapaglaro o nakakapagpahinga. Pag-uwi, agad siyang sumasalang sa gawaing bahay, maghugas ng damit na nakatambak, maglinis ng bakuran na laging puno ng kalat, at magbuhat ng mga sao ng bigas o gulay na ipinagbibili ng mag-asawa. Maraming beses siyang napapagod at napapaupo, ngunit iyon din ang dahilan upang mapalo siya ni Lon gamit ang sinturon o mapagalitan ng walang habas ni Len. Sa kanilang dalawa, si Len ang mas mapanakit sa salita. "Walang hiya kang bata ka, hindi ka naming inampon para lang maging pabigat. Kung hindi ka marunong magpakitang gilas, baka mas mabuting ibalik ka na lang sa kung saan ka nanggaling." Madalas nitong sambitin, at bagaman masakit pakinggan, tinitiis ni Bernadette ang lahat. Hindi siya nagtatangkang sumagot dahil alam niyang mas matindi ang kapalit. Sa paaralan, malinaw ang kaibahan ng kanyang buhay sa ibang bata. Ang mga kaklase niya ay may bagong gamit, magagarang bag at masasarap na baon. Samantalang siya, dala-dala ang lumang bag na halos mapigtas na ang mga tahi
at may baong tuyo o kanin na luma pa mula kagabi. May ilan na nakapansin at nagbiro ng hindi maganda. Ampun ka lang kasi, kaya ganyan, sabi ng isa habang nagtatawanan ang iba. Pinili niyang manahimik. Pilit na pinipigil ang luha at itinoon ang pansin sa aralin. Para sa kanya, ang paaralan lamang ang tanging lugar na may kaunting liwanag sa kanyang madilim na mundo. Kahit papaano, naroon ang mga guro na nakapapansin ng kanyang pagsisikap at nagbibigay ng papuri. Ngunit ang kaligayahang iyon ay panandaliang lamang dahil sa oras na umuwi siya, muling bumabalik ang impyernong kanyang kinatatakutan. Isang hapon, matapos ang klase, inutusan si Bernadette ni Len na buhatin ang isang mabigat na sako ng gulay patungo sa kanto. Mahina pa ang katawan niya at hindi sanay sa ganoong bigat, ngunit dahil sa takot ay sinubukan niyang gawin. Habang naglalakad, nadapa siya at natumba, dahilan upang mabagsakan siya ng sako at magkasugat ang kanyang tuhod at braso. Umuwi siyang sugatan at nanginginig. Ngunit sa halip na kaawaan, sinalubong siya ng matinding mura at sigaw mula kay Lon. Hindi ka man lang marunong mag-ingat, isa kang inutil. At kasunod nito'y tinamaan siya ng sinturon sa likod. Sa sobrang sakit ay napahagulgol siya, ngunit wala ring nakarinig kundi ang mga dingding ng kanilang bahay na ilang ulit nang naging saksi sa kanyang pagdurusa. Kinagabihan, habang naglilinis ng sugat gamit ang malamig na tubig, tahimik siyang umiiyak. Sa unang pagkakataon, hindi lamang sakit ang kanyang naramdaman, kundi isang matinding tanong sa sarili. Bakit ba siya ipinanganak kung ganito lang ang kanyang magiging kapalaran? Hindi niya alam kung saan siya nanggaling, kung sino ang tunay niyang magulang, o kung bakit siya napunta kina Lon at Len. Ang alam lang niya, kailangang magpakatatag siya. Sa murang edad, natuto siyang magdasal ng taimtim. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang lampara, paulit-ulit niyang binubulong, Panginoon, sana po balang araw may magmamahal din sa akin. Habang tuloy-tuloy ang kanyang pagdurusa, lalong humuhubog sa kanyang pagkatao ang mga pangyayaring ito. Natutunan niyang maging masinop, matiyaga at mapagpakumbaba. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroroon ang sugat na patuloy na bumabaon sa kanyang puso. Ang mga salitang wala kang halaga ay ila naging bahagi ng kanyang pagkatao kahit na sa kaibuturan niya, pilit niyang itinatanggi iyon. Hindi niya alam na ang mga pagsubok na kanyang tinitiis ay magiging daan upang matuklasan niya ang mas malaking katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Dumaan pa ang mga araw, linggo at buwan. Unti-unti, mas marami na ang nakakapansin sa kanyang kalagayan. May mga guro na nagtatanong kung bakit laging may pasa o sugat si Bernadette. Ngunit palagi niyang sinasabi na nadapa lang o aksidente lang ang dahilan. Ayaw niyang madagdagan ang galit ng kanyang mga ampon kung sakaling malaman nilang may ibang nakikialam. Kaya't nanatili siyang tahimik, pinipiling sikretuhin ang lahat ng sakit. Ngunit hindi niya alam, darating ang panahon na hindi na niya kakayaning magtago dahil may isang pangyayaring maglalantad ng lahat. Lumipas ang mga taon at unti-unting lumaki si Bernadette sa ilalim ng matinding hirap at pang-aapi. Sa kanyang murang isipan, natutunan niyang ang bawat araw ay parang laban na dapat niyang pagdaanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili siyang matalino at masikap sa kanyang pag-aaral. Hindi siya bumibitaw sa pag-asa na balang araw may magandang kahihinatnan ang lahat ng kanyang pagtitiis. Madalas siyang napapabilang sa mga nangungunang mag-aaral sa klase. Ngunit sa halip na ikatuwa ng mag-asawang Lon at Len, ito'y nagiging sanhi ng panibagong galit at panunumbat. Para sa kanila, ang oras na ginugugol ni Bernadette sa pag-aaral ay oras na dapat sana'y inilaan niya sa paggawa ng mga gawaing bahay. Isang araw,
Nakatakda ang awarding ceremony sa kanilang paaralan. Isa si Bernadette sa mga tatanggap ng parangal dahil sa kanyang husay at sipag. Labis ang kanyang kasiyahan dahil sa wakas ay may pagkakataon siyang maramdaman na pinapahalagahan ang kanyang pagsisikap. Suot ang kanyang lumang uniforme na paulit-ulit ng pinagpitagpi, naglakad siya patungo sa entablado habang pinapalakpakan ng kanyang mga guro at kaklase. Habang tinatanggap niya ang kanyang medalya, dama niya ang init ng papuri na matagal na niyang hinahangad. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay naroroon ang kaba. Alam niyang pag-uwi niya, ibang eksena ang naghihintay. Pagbalik niya sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ni Len. Nakita nito ang medalya na nakasabit pa sa leeg ni Bernadette. At sa halip na matuwa, agad itong kinurot at sinampal ang bata. Anong silbi ng medalya? May pagkain ba tayong makukuha dyan? May pera ba yan para ipambili ng bigas? Sigaw ni Len habang pinagmamasdan ang batang halos hindi makapagsalita sa takot. Si Lon naman nakaupo sa gilid, tahimik lang na nanonood, ngunit may halong pagkasuklam sa muka. Itapon mo na yan, wala tayong pakinabang sa ganyan. Malamig nitong sabi. Dahan-dahang tinanggal ni Len ang medalya at ibinato ito sa sulok ng bahay. Tahimik lamang si Bernadette, ngunit sa loob-loob niya ay parang unti-unting nawawasak ang kanyang mundo. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa eskwela tungkol sa ginawa ng mag-asawa. May isang kaklase ni Bernadette ang nakarinig ng kwento at nagtanong sa kanya kinabukasan kung totoo. Mumiti lamang siya at umiling, sinubukang itago ang sakit na nararamdaman. Ngunit hindi rin niya maitatago ang mga pasa at sugat sa kanyang braso na palaging nakikita ng kanyang guro. Bernadette, may problema ba sa bahay ninyo? Tanong ng guro isang araw. Hindi siya makatingin sa mata ng kanyang guro at mabilis na sumagot. Nadapa lang po ako, ma'am. Alam ng guro na hindi iyon ang buong katotohanan, ngunit wala siyang konkretong ebidensya para makialam. At si Bernadette, sa murang edad pa lamang, ay natutong itago ang katotohanan para hindi lalo pang lumala ang kanyang sitwasyon. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa eskwela tungkol sa ginawa ng mag-asawa. May isang kaklase ni Bernadette ang nakarinig ng kwento at nagtanong sa kanya kinabukasan kung totoo. Mumiti lamang siya at umiling, sinubukang itago ang sakit na nararamdaman. Ngunit hindi rin niya maitatago ang mga pasa at sugat sa kanyang braso na palaging nakikita ng kanyang guro. Bernadette, may problema ba sa bahay ninyo? Tanong ng guro isang araw. Hindi siya makatingin sa mata ng kanyang guro at mabilis na sumagot. Nadapa lang po ako, ma'am. Alam ng guro na hindi iyon ang buong katotohanan, ngunit wala siyang konkretong ebidensya para makialam. At si Bernadette, sa murang edad pa lamang, ay natutong itago ang katotohanan para hindi lalo pang lumala ang kanyang sitwasyon. Sa paglipas ng mga buwan, mas tumindi ang pahirap sa kanya. Hindi lamang siya pinagkakaitan ng pagkain at pahinga, kundi madalas din siyang pinagkakaitan ng pagkakataon na makasama ang kanyang mga kaklase. Kapag may school activity o field trip, hindi siya pinapahintulutan ni Lon at Len na sumama. Ang dahilan nila, wala kaming perang pambayad sa kalokohan na iyan. Ngunit alam ni Bernadette, hindi pera ang dahilan, kundi ang sadyang pagpigil sa kanya na maranasan ang mga bagay na ikasasaya niya. Lalo pang lumalim ang kanyang lungkot at madalas ay kinakausap niya ang sarili habang nakapingin sa langit tuwing gabi, umaasang may darating na pagbabago. And isang araw, habang naglalakad pa uwi mula sa eskwela, nakasalubong niya ang isang matandang babae na dati ng kapitbahay ngunit lumipat na sa kabilang baryo. Napansin ng matanda ang payat na katawan at malungkot na mga mata ng bata. Iha, ayos ka lang ba? Bakit parang napapabayaan ka? Tanong nito. Napayuko si Bernadette at mahinang tumugon. Ayos lang po ako.
Ngunit bago pa siya makalayo, hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at nakita ang ilang sariwang sugat. Pag-uwi ni Bernadette, agad siyang pinilit ni Len na buhatin ang isang mabigat na basket ng prutas papunta sa kabilang baryo. Dahil sa pagod mula sa eskwela, nadapa siya at muntik ng mabalian ng braso. Nagalit si Lon at itinulak siya sa gilid ng kalsada. Sa pagkakataong iyon, may ilang tao ang nakakita. Isa sa kanila ay mabilis na lumapit upang tulungan si Bernadette. Ngunit pinigilan siya ni Lon at sinabing, "Amin na ang bata, wala kayong pakialam." Tumalikod na lamang ang mga tao, takot na baka magkaroon ng gulo. Ngunit hindi nila nakalimutan ang nasaksihan. Ang lahat ng sakit na yon ay lalong nagpatatag kay Bernadette. Kahit pa halos araw-araw ay nakalubog siya sa takot at pagdurusa. Sa kabila ng lahat, hindi niya hinayaang mawala ang kanyang pag-asa. Patuloy siyang nagsisikap sa pag-aaral, patuloy na nagdarasal tuwing gabi at patuloy na nangangarap. Hindi niya alam na ang lahat ng kanyang pagtitiis ay magbubukas ng pinto sa isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Isang pagbabagong hindi niya inaasahan at magsisimula sa isang aksidenteng maglalantad ng lahat ng lihim na matagal nang nakatago. Isang hapon matapos ang klase, inutusan si Bernadette ni Len na magbuhat ng isang mabigat na kahon ng mga prutas papunta sa tindahan sa bayan. Pawis na pawis at pagod na siya mula sa paaralan, ngunit dahil sa takot ay agad niyang sinunod ang utos. Sa kalagitnaan ng daan, biglang dumulas ang kanyang paa at siya ay natumba. Bumagsak siya sa matigas na lupa at natamaan ang kanyang noo. Bumuka ang sugat at nagsimulang dumugo. Wala siyang nagawa kundi umiyak sa sakit habang sinusubukang bumangon. Ngunit nang makita ito ni Lon, imbes na tulungan siya ay sinigawan pa. Walang silbi, kahit magbuhat lang hindi mo magawa ng maayos, sabay hagis ng sinturon sa kanyang likuran. Dahil sa matinding takot at pagkahilo, hindi na niya namalayang nawalan siya ng malay. Nagising na lamang si Bernadette sa isang ospital. Nakahiga sa puting kama, may benda sa kanyang ulo at braso. Sa tabi ng kama ay isang nurse na abala sa pagsusulat sa chart. Nang makita niyang nagising na ang bata, nilapitan siya nito. "Huwag ka nang matakot, ligtas ka rito. Nadala ka rito ng ilang kapitbahay na nakakita sa iyo," mahinahong sabi ng nurse. Naninginig ang kamay ni Bernadette habang pilit na iniintindi ang sinabi. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot na baka pagbalik niya sa kanilang bahay ay mas malupit pa ang gawin sa kanya ni Lon at Len. Habang inaasikaso siya ng mga nurse, napansin ng isa sa kanila ang isang maliit na pendant na nakasabit sa kanyang leeg. Luma na ito at tila antigong-antigo, ngunit kakaiba ang disenyo. Isang maliit na gintong kwintas na may inukit na simbolo. Biglang napakunot ang noo ng nurse at naalala ang isang lumang balita. Mayroon nawawalang anak ang kilalang bilyonaryo na sina Mr. Farron at Mrs. Scarlett Smith, ilang taon na ang nakalipas. Ang bata raw ay may suot na ganoong klaseng pendant noong araw na nawala siya. Hindi nag-atubiling ipaalam ng nurse sa kanyang supervisor ang kanyang napansin at agad itong nagpasya na ipaalam sa mas mataas na kinauukulan. Ilang oras pa ang lumipas, dumating ang doktor na siyang tumingin kay Bernadette. Habang kinakausap siya, hindi nito maiwasang mapansin ang pendant na hawak-hawak ng bata. Lumapit ito at maingat na tinanong, "Saan mo nakuha ang kwintas na ito, iha?" Nagkibit balikat lamang si Bernadette at sinabing iyon ay lagi na niyang suot mula pa noong siya ay natatandaan. Hindi niya alam kung kanino galing, ngunit pakiramdam niya ay iyon lang ang natitirang bagay na maaaring may kinalaman sa kanyang pinagmulan. Sa loob-loob niya, nagtataka rin siya kung bakit tila kakaiba ang pendant na ito at kung bakit parang may ibig sabihin. Hindi nagtagal, nakarating ang balita sa mga tauhan ng pamilya Smith. Agad silang nagpadala ng tao upang alamin ang kalagayan ng bata. Sa oras na iyon, walang kamalay-malay sina Lon
at Len na may nagsisimula ng gumulong na pangyayari na maaaring maglantad ng kanilang kasinungalingan. Samantala, sa ospital, dama ni Bernadette ang kakaibang kaba at pagtataka. Hindi niya lubos maipaliwanag kung bakit may mga taong biglang nagpapakita ng interes sa isang simpleng pendant na iyon. Para sa kanya, iyon lang ay isang lumang alahas na lagi niyang dala. Hindi niya alam na iyon pala ang mag-uugnay sa kanya sa isang matagal ng lihim. Sa mga sumunod na araw, bumalik sa ospital sina Lon at Len. Galit at pagkabalisa ang makikita sa kanilang mga mukha. "Bakit ka pa nagpa-ospital? Ang gastos-gastos niyan," sigaw ni Len sa bata habang nakatingin ng masama. Pilit niyang pinapauwi si Bernadette kahit hindi pa siya lubos na magaling. Ngunit pinigilan sila ng doktor at sinabing kailangan pang manatili ng bata para makarecover. Walang nagawa ang mag-asawa kundi ang maghintay. Ngunit halata sa kilos nila ang pagkairita at takot. May mga nurse na lihim na nag-uusap at nagtatanong kung bakit ganito ang asal ng mag-asawa sa kanilang ampon. Hindi tutugma sa isang pamilyang dapat ay may malasakit sa bata. Habang lumalalim ang gabi, mag-isa si Bernadette sa kanyang higaan. Tahimik siyang nakatanaw sa kisame, iniisip kung anong mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw. Hindi niya alam na ang simpleng aksidenteng ito, ang sugat sa kanyang noo at ang pendant na matagal nang nakasabit sa kanyang leeg ay magiging simula ng pagbubukas ng malaking katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Sa kanyang murang isipan, patuloy pa rin siyang nagdarasal, mihiling ng kaunting ginhawa at tunay na pagmamahal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang panalangin niyang iyon ay unti-unti nang dinidinig. Ang lahat ay nakatakda ng magbago at sa bawat segundo, palapit ng palapit ang sandaling magbubunyag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kinabukasan sa ospital, dumating ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng maayos na uniforme at may dalang mga dokumento. Kasama nila ang isang abogado na kinatawan ng pamilyang Smith. Ipinakilala sila ng doktor kay Bernadette at ipinaliwanag na sila ang inatasan upang magsiyasat tungkol sa pendant na suot niya. Hindi agad makapaniwala ang bata. Nakatingin lamang siya sa kanila habang mahigpit na hawak ang kwintas na tila iyon na lamang ang nagiging lakas niya. Ipinaliwanag ng abogado na ang pendant na iyon ay natatangi at pagmamay-ari ng pamilya Smith at iyon mismo ang suot ng kanilang anak noong ito'y misteryosong nawala mahigit 10 taon na ang nakaraan. Habang sinasabi ito, dumating sina Lon at Len. Halatang kabado sila at pilit na ngumiti. "Bakit ninyo ginugulo ang anak namin? Siya ang inampun namin at wala kayong karapatang questionin iyan." Sigaw ni Len na pilit pinapakita ang tapang kahit nanginginig ang boses. Ngunit hindi nagpadaig ang abogado at mahinahon nitong ipinaliwanag na kailangang sulailalim si Bernadette sa ilang pagsusuri, kabilang na ang DNA test upang makumpirma ang kanyang pinagmulan. Sa mga sandaling iyon, hindi maintindihan ni Bernadette ang lahat, ngunit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Dinala siya ng mga nurse upang kuhanan ng sample para sa pagsusuri. Samantala, sa labas ng silid, nakikita ang iritadong mukha ni Lon na naglalakad paikot-ikot, habang si Len ay paulit-ulit na sinasabing wala silang karapatang agawin sa kanila ang bata. Ngunit sa totoo, hindi takot na mawalan sila ng anak ang dahilan, kundi takot sila sa posibleng kahihinatnan kapag lumabas ang katotohanan ng kanilang pagmamalupit. Alam nilang kung mapatunayan na may koneksyon si Bernadette sa pamilyang Smith, hindi lamang ito mawawala sa kanila, kundi maaari rin silang managot sa batas. Samantala, si Bernadette ay tahimik lamang sa loob ng kanyang silid. Hindi niya lubos maisip kung bakit biglang may mga taong interesadong malaman kung sino siya. Sa kabila ng pagkalito, naramdaman niyang may kakaibang pag-asa.
Sa unang pagkakataon, naisip niya na baka hindi totoo ang mga salitang matagal nang paulit-ulit na itinatanim ni Lon at Len sa kanyang isipan, na siya'y walang halaga. Marahil may dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang resulta ng pagsusuri. Ang DNA test ay malinaw na nagpapatunay na si Bernadette ay ang matagal nang nawawalang anak ni Mr. Farron at Mrs. Scarlett Smith. Agad itong ibinalita sa pamilya at hindi nagtagal dumating mismo sa ospital ang mag-asawang bilyonaryo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bernadette ang 2 taong tila pamilyar ang mga mata. Habang nakatingin siya kay Mrs. Scarlett, parang may koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Mabilis na lumapit si Mrs. Scarlett at mahigpit siyang niyakap, humahagulhol habang paulit-ulit na sinasabi, "Anak, ikaw nga ba talaga? Ikaw ang matagal naming hinanap." Si Mr. Farron naman ay hindi napigilan ang luha habang hawak ang kamay ng bata. Sa gilid ng silid, halos hindi makatingin sina Lon at Len. Halos maihi sila sa takot habang nakikita ang mag-asawang Smith na yumayakap sa batang kanilang inapi. Hindi nila alam kung ano ang magiging kapalit ng lahat ng kanilang ginawa. Habang nagaganap ito, may mga opisyal mula sa social services na dumating upang ayusin ang paglilipat ng kustodiya kay Bernadette. Pinanood lamang nila ang buong tagpo, nanginginig sa kaba dahil batid nilang tapos na ang kanilang kapangyarihan sa bata. Nang makaalis ang mga tauhan ng social services kasama si Bernadette, hindi maiwasang magsisigawan sina Lon at Len. Nag-aalala sila sa kung anong kahihinatnan ng kanilang ginawa. Ngunit wala na silang nagawa kundi ang tanggapin na lumalabas na ang katotohanan. Ang batang kanilang pinagmamalupitan at pinagsamantalahan ay hindi basta-bastang ampon. Siya pala ang anak ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Samantala, sa sasakyang nagdadala kina Mr. at Mrs. Smith kasama si Bernadette, mahigpit siyang nakayakap kay Mrs. Scarlett na patuloy pa ring umiiyak sa tuwa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Bernadette ang init ng tunay na yakap ng isang ina. Napatunayan niyang mali ang lahat ng sinabi sa kanya noon. May halaga siya at higit pa sa lahat, siya ay mahalaga. Sa mga sandaling iyon, hindi pa man tapos ang lahat. Alam niyang nagsisimula nang magbago ang kanyang kapalaran. Ngunit habang nakatingin siya sa labas ng bintana ng sasakyan, ramdam niyang may mga susunod pang unos na kakaharapin. Ang katotohanan ay lumabas na, ngunit ang hustisya para sa kanyang naranasan ay hindi pa. At doon, magsisimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay, pagharap sa nakaraan at ang pagtanggap sa bagong mundo na magbubukas sa kanya. Pagkarating ni Mr. Farron at Mrs. Scarlett Smith sa kanilang mansyon kasama si Bernadette, para bang isang panaginip ang lahat para sa bata. Hindi niya inakalang mapupunta siya sa isang lugar na puno ng karangyaan. Ang malalawak na hardin, mga chandelier na kumikislap, at mga kwartong napapalibutan ng mahuhusay na pintura ay tila hindi niya maisip na siya'y makakapasok dito. Habang nakatingin sa paligid, naramdaman niyang para siyang estranghero sa sariling tahanan. Ngunit sa parehong pagkakataon ay dama niya ang init ng pagtanggap mula sa kanyang tunay na mga magulang. Si Mrs. Scarlett ay hindi bumibitaw sa kanyang kamay at si Mr. Farron naman ay walang tigil sa pagtanong kung ayos lang ba siya, kung may masakit pa ba sa kanyang katawan at kung gusto niya ng kahit anong pagkain. Sa mga unang araw, hindi maiwasan ni Bernadette ang makaramdam ng kaba at pagkailang. Nasasanay siyang gumising ng maaga para gumawa ng gawaing bahay. Ngunit dito, may mga katulong na handang maglingkod sa kanya. Sa tuwing pipilitin niyang tumulong, mahigpit siyang pipigilan ni Mrs. Scarlett. "Hindi mo na kailangang magtrabaho, anak.
Panahon na para maranasan mo ang buhay na karapat-dapat para sa iyo. Sabi nito habang hinahaplos ang buhok ng bata. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Bernadette ng ginhawa at pahinga. Gayunpaman, sa kanyang isip ay nananatili ang takot na baka sa bandang huli ay bigla na lamang magbago ang lahat, tulad ng naranasan niya kina Lon at Len. Samantala, hindi rin napigilan ni na Mr. Feron at Mrs. Scarlett ang magpasimula ng investigasyon laban kina Lon at Len. Lumapit sila sa mga awtoridad at ibinahagi ang resulta ng DNA test at ang mga testimonya ng mga nakakita sa kalagayan ni Bernadette. Ang mga kapitbahay na matagal nang tahimik ay nagsimulang magsalita. Marami ang umamin na nakarinig at nakasaksi ng pagmamalupit ng mag-asawa sa bata, ngunit natakot silang makialam noon. Ngayon na alam nilang anak pala ng isang kilalang pamilya si Bernadette, lumakas ang kanilang loob na ilantad ang totoo. Habang abala ang mga abogado ng pamilya Smith sa pagsasampa ng kaso, si Bernadette naman ay unti-unting nagsasanay na mabuhay sa panibagong kapaligiran. Pinag-aral siya sa isang pribadong paaralan kung saan may mas magagandang gamit at guro. Sa unang araw niya roon, ramdam niya ang matinding kaba. Hindi siya sanay na may mga kaklase na nakasuot ng bagong uniforme at may dalang magagarang bag. Ngunit agad siyang kinausap ng ilang guro at siniguro sa kanya na ligtas siya at tutulungan siyang makapag-adjust. Ang mga bagong kaklase niya ay nagtataka kung bakit tila may lungkot pa rin sa kanyang mga mata, ngunit dahan-dahan din nilang natutunan ang kanyang kwento. Sa mga panahong ito, nagsimulang bumalik ang tiwala ni Bernadette sa sarili. Ang bawat ngiti at yakap na natatanggap niya mula sa kanyang mga magulang ay tila unti-unting nagtatakip sa sugat ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi rin niya makalimutan ang mga taon ng hirap. Kapag natutulog siya sa gabi, may mga pagkakataon na napapanaginipan pa rin niya ang mga sigaw at palo ni Lon at Len. Gigising siya ng pawis na pawis at nanginginig, at doon siya mahahagilap ni Mrs. Scarlett na agad siyang yayakapin at papakalmahin. Ligtas ka na, anak. Nandito na kami. Hindi ka na muling masasaktan. Bulong nito sa kanyang tainga. Hindi nagtagal. Opisyal na ibinalita ng mga pahayagan ang pagkakakita sa nawawalang anak ng pamilya Smith. Naging laman ng balita si Bernadette at marami ang nagalak na siya'y buhay at ligtas. Ngunit kasabay nito, tumindi rin ang galit ng publiko kina Lon at Len. Maraming netizens ang nagkomento ng galit at pagkasuklam, sinasabing dapat lamang silang managot sa batas. Ang mag-asawa, na dating tahimik na namumuhay sa baryo, ngayon ay sentro ng pambabatikos. Habang patuloy ang proseso ng kaso, hindi na magawang makalapit ni Lon at Len kay Bernadette. Ngunit sa loob ng kanilang isipan ay malinaw ang takot. Takot na managot sa lahat ng kanilang ginawa. Takot na makulong at mawalan ng kalayaan. Para kay Bernadette, bagamat hindi niya lubos na naiintindihan ang lahat ng nangyayari, alam niyang malapit na siyang tuluyang makalaya sa dilim ng kanyang nakaraan. Isang gabi, habang magkasama silang kumakain ng kanyang tunay na pamilya, bigla siyang napaluha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang pasasalamat. Mumiti si Mr. Feron at hinawakan ng kanyang kamay. Anak, mula ngayon, wala ka nang dapat katakutan. Kami ang iyong magulang at hindi na naming hahayaang maulit ang naranasan mo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang puso at nagbigay ng panibagong pag-asa. Sa puntong ito, nagsisimula ng maghilom ang mga sugat ni Bernadette. Ang kanyang dating mundo na puno ng takot at pang-aapi ay unti-unti nang napapalitan ng pagmamahal, pag-aaruga at pangarap. Ngunit kasabay ng paghilom ay ang paghahanda rin sa sandaling kakaharapin ng hustisya
ang 2 taong nagdulot ng sakit at hirap sa kanya. Sa darating na mga araw, magsisimula ang paglilitis na siyang maglalantad ng lahat ng katotohanan. At doon makikita kung paano kikilos ang kapalaran laban sa mga taong umabuso sa kanya. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang araw ng pagsisiyasat at paglilitis laban kina Lon at Len. Ang korte ay puno ng tao, mula sa mga mamamahayag hanggang sa mga taong gustong makakita ng hustisya para kay Bernadette. Sa loob ng silid, ramdam ang bigat ng bawat titig at bulungan. Nakaupo sa isang tabi si Bernadette, kasama sina Mr. Ferren at Mrs. Scarlett. Mahigpit siyang yakap ng kanyang ina habang pinagmamasdan ang 2 taong dating nagpatungtong sa kanya sa impyerno ng buhay. Si Lon at Len ay nakaupo sa harapan, balisa at halatang hindi alam kung saan ibabaling ang tingin. Unang tinawag ng hukom ang mga abogado ng pamilya Smith upang magsalita. Ibinahagi nila ang lahat ng ebidensya, ang resulta ng DNA test, ang mga larawan ng sugat at pasa ni Bernadette noong siya ay nasa ospital, at pati na rin ang mga pahayag ng mga kapitbahay at guro na matagal nang nakakapansin sa kanyang kalagayan. Isa-isang lumapit ang mga saksi. Isang guro ang tumayo at nagpaliwanag kung paano niya nakikitang palaging pagod at gutom si Bernadette tuwing pumapasok sa klase, kung paano niya tinatanong ngunit hindi kailanman sumasagot ng totoo ang bata. Makikita mo sa mga mata niya ang lungkot, pero hindi niya sinasabi. Natatakot siya, iyon ang malinaw, ani ng guro habang pinapahid ang luha. Sumunod ang ilang kapitbahay na nagpatunay kung paano nilang nakikitang sinisigawan at pinapalo si Bernadette, kung paano ito nagbubuhat ng mabibigat na sako na hindi akma para sa edad niya. May isa pang nagsabi, "Matagal kaming nagbulag-bulagan. Natatakot kaming makialam, pero lagi naming alam na may mali." Sa bawat salitang binibitawan ng mga saksi, lalong bumibigat ang hangin sa loob ng korte. Si Bernadette ay nakayuko lamang. Nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina. Nang dumating ang oras para ipagtanggol ng panig ni Lon at Len ang kanilang sarili, kapansin-pansin ang panginginig ng kanilang mga tinig. Sinubukan ni Len na idahilan na para lang sa disiplina ang lahat ng ginawa nila. Aniya, mahirap lang sila at wala silang ibang alam na paraan ng pagpapalaki. Ngunit hindi nakalusot ang kanyang mga salita, lalo na nang ipakita ng abogado ng pamilya Smith ang mga ebidensyang sobra at hindi makatarungan ang ginawa nila. Si Lon naman ay tahimik lamang, halos walang masabi, kundi paulit-ulit na hindi namin intensyon. Ngunit malinaw sa lahat na matagal at sistematiko ang naging pagmamalupit nila kay Bernadette. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, nakaramdam si Bernadette ng iba't ibang emosyon. May takot pa rin dahil kaharap niya ang 2 taong nagpalaki sa kanya. May galit dahil naalala niya ang lahat ng hapdi, gutom at pagdurusang dinanas niya sa kanilang piling. Ngunit higit sa lahat, may matinding kagaanan dahil ngayon ay nailalantad na ang katotohanan. Hindi na niya kailangang magtago. Hindi na niya kailangang magsinungaling sa mga tanong ng mga guro at kapitbahay. Lahat ng sakit ay unti-unti nang inilalabas sa liwanag. Pagkatapos ng ilang oras ng testimonya, pinakinggan ng lahat ang desisyon ng hukom. Matingkad at malinaw ang tinig nito nang sabihin, batay sa mga ebidensya at testimonya, walang duda na si Bernadette ay nakaranas ng matinding pang-aabuso at pagpapabaya mula kina Lon at Len. Ang kanilang ginawa ay hindi maituturing na disiplina, kundi malinaw na pagmamalupit
at pang-aabuso sa isang bata, kaya't ang korte ay nagdedeklara ng hatol ng pagkakakulong sa kanila para sa kasong child abuse at illegal adoption. Halos mapaiyak sa tuwa ang mga nakikinig sa korte. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nadulat ng balita at ang buong bansa ay nakasaksi ng katarungang ipinaglaban para sa isang batang matagal nang inaapi. Si Miss Scarlett ay humagulgol habang niyayakap si Bernadette ng mahigpit. Si Mr. Farron naman ay walang tigil sa pagpapasalamat sa Diyos at sa lahat ng tumulong para mailabas ang katotohanan. Samantala, sina Lon at Len ay hindi makapagsalita, nakatungo at halos gumuho sa bigat ng kanilang kapalaran. Habang papalabas ng korte ang pamilya Smith, napansin ni Bernadette ang mga mata ng mga taong nakatingin sa kanya. Hindi na iyon ang mga matang mapanghusga o mapang-api. Sa halip, puno iyon ng paghanga at awa. Para kay Bernadette, iyon na ang simula ng panibagong buhay. Hindi na siya ang batang itinatago sa dilim ng isang bahay na pulo ng mura at palo. Siya na ngayon ay isang batang may pamilyang handang ipaglaban siya, protektahan at mahalin. Pag-uwi nila sa mansyon, isang salo-salo ang naghihintay. Ang lahat ng tauhan ng pamilya Smith ay nagbigay ng pagbati kay Bernadette. Halos hindi siya makapaniwala na siya ang sentro ng atensyon, na siya ang kinikilala bilang tunay na anak ng mga may-ari ng mansyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling mapagpakumbaba si Bernadette. Hindi niya nakalimutan ang lahat ng hirap na pinagdaanan. At ang mga sugat sa kanyang puso ay magsisilbing paalala na dapat pahalagahan ang bagong buhay na ibinigay sa kanya. Sa gabing iyon, bago matulog, humarap siya sa bintana ng kanyang silid. Nakatanaw siya sa kalangitan at muling nagdasal. Salamat Panginoon, dahil dininig mo ang mga panalangin ko. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Sa wakas, nakaramdam siya ng kapanatagan. At habang mahimbing siyang natutulog, alam niyang tuluyan nang nagsimula ang kanyang panibagong paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pag-asa at pagmamahal, malayo sa anino ng kanyang mapait na nakaraan. Matapos ang desisyon ng korte, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Bernadette. Ngunit hindi na iyon ang dating normal na kilala niya. Ngayon ay nasa piling na siya ng kanyang tunay na pamilya. At bagamat naninibago pa, ramdam niya ang unti-unting paghilom ng sugat sa kanyang puso. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niya ang pagkakaiba ng dati niyang buhay sa piling ni Lon at Len at ng bago niyang mundo kasama sina Mr. Farron at Mrs. Scarlett. Dati, ginigising siya ng sigaw at utos. Ngayon ay ginugulat siya ng halik sa noo at tawag ng kanyang ina para mag-almusal. Dati, gutom ang kanyang kaagapay. Ngayon ay sagana ang pagkain sa mesa. Ngunit higit sa lahat, dati ay takot ang bumabalot sa kanya. Ngayon ay pagmamahal ang pumapalibot. Gayunpaman, hindi rin madaling kalimutan ang mga taon ng pasakit. May mga pagkakataong nananaginip siya ng masasakit na alaala. Mga gabing umiiyak siya ng palihim. Mga pagkakataong pinapalo siya dahil lamang sa maliit na pagkakamali. Kapag nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi na pawisan at humihingal, agad siyang lalapitan ni Mrs. Scarlett at yayakapin. Si Mr. Farron naman ay palaging nagsisiguro na may bantay sa kanya upang maramdaman niya ang seguridad na noon ay hindi niya kailanman natikman. Sa bawat hapdi ng alaala, may yakap at salita ng katiyakan mula sa kanyang mga magulang. Unti-unti natututo siyang bumitaw sa nakaraan. Samantala, naging malaking usapin sa media ang kanyang kwento. Maraming tao ang humanga sa kanyang katatagan. Ang ilan ay nagsabi na siya'y inspirasyon para sa mga batang nakakaranas ng pang-aabuso. May mga organisasyon ding lumapit sa pamilya Smith upang magbigay ng suporta at pagkilala sa laban ni Bernadette. Sa eskwela naman,
Bagamat ibang-iba ang kanyang bagong kapaligiran, marami siyang nakikilalang bagong kaibigan. Nagulat ang iba nang malaman ang kanyang pinagmulan. Ngunit imbes na kutyain, siya'y tinulungan nilang makapag-adjust. Ang mga guro ay lalong nagbibigay ng atensyon at pangunawa. Alam nilang ang batang ito ay dumaan sa matinding pagsubok na hindi dapat ipagsawalang bahala. Habang tumatagal, lalo pang nakikita ni Bernadette ang pagmamahal ng kanyang tunay na mga magulang. Si Mrs. Scarlett ay palaging naglalaan ng oras upang makausap siya, ikuwento ang mga panahong siya'y nawawala at kung gaano nila siya hinanap. Araw-araw, anak, umaasa kaming mababalik ka. Hindi kami sumuko kahit ilang taon ang lumipas, sabi nito habang nakayakap sa kanya. Si Mr. Faron naman ay ipinapakita ang kanyang malasakit sa pamamagitan ng paggabay at pagtuturo ng mga simpleng bagay na dapat maranasan ng isang bata. Kung paano mag-enjoy sa mga laro, kung paano matutong magtiwala sa sarili, at kung paano mararamdaman na ligtas siya saan man siya naroroon. Ngunit habang siya'y nagiging masaya sa kanyang bagong buhay, hindi rin maiiwasang bumalik sa kanyang isip ang imahe ni Lon at Len. Oo, sila ang nagdulot ng matinding sakit. Ngunit sila rin ang mga taong nakasama niya ng maraming taon. Hindi madaling burahin ang lahat ng iyon, lalo na't may mga sandali na naaalala niya ang mga panahong pinapakain siya o tinutulungan sa maliliit na bagay. Kahit alam niyang iyon ay bihira at madalas ay pakitang tao lamang. Sa kabila nito, nagsimula siyang maunawaan na ang kanyang galit ay hindi makakatulong sa kanya upang tuluyang makalaya. Unti-unti, sa tulong ng kanyang mga magulang at ilang therapy na ibinigay sa kanya, natututo siyang tanggapin na takos na ang yugto ng kanyang buhay na iyon at wala na siyang dapat pang katakutan. Samantala, sa kulungan, halos mabaliw si Len sa galit at pagsisisi. Hindi siya makapaniwalang ang batang kanilang inapi ay siya palang magiging daan ng kanilang paggawasak. Si Lon, bagamat mas tahimik, ay ramdam ang bigat ng konsensya. Sa mga gabing mag-isa, paulit-ulit niyang naaalala ang mga sigaw at iyak ni Bernadette. Hindi niya alam kung paano siya haharap sa sarili niya, lalo na ngayong alam niyang hindi na sila makakalabas ng basta-basta. Ang kanilang dating mundo na punong-puno ng pagmamalupit ay binalikan sila ng sariling parusa. Ang takot na minsang pinatikim nila kay Bernadette, ngayon ay sila namang nakakaranas sa loob ng rehas. Isang araw, inimbitahan si Bernadette sa isang maliit na pagtitipon na inihanda ng kanyang mga magulang. Naroon ang ilang malalapit na kaibigan ng pamilya at ilang guro na minsang tumulong sa kanya. Sa gitna ng pagtitipon, pinasalamatan siya ni Mrs. Scarlett dahil sa kanyang katatagan at tapang. Anak, ikaw ang patunay na kahit gaano karami ang sugat na natamo ng puso, may pag-asang maghilom basta't may pagmamahal at pananampalataya. Sabi nito, ang mga salitang iyon ay nagpatulo ng luha kay Bernadette. Ngayon ay malinaw sa kanya na ang kanyang dating buhay ay hindi na kailanman makakabalik at ang bagong buhay na kanyang tinatamasa ay bunga ng katotohanang matagal nang nakatadhana para sa kanya. Habang papatapos ang gabi, lumapit si Mr. Faron kay Bernadette at nagtanong, "Anak, masaya ka na ba ngayon?" Tahimik lang siyang tumango at niyakap ang kanyang ama. Sa kanyang isip, naisip niya ang lahat ng pinagdaanan niya, ang mga sakit na kanyang tiniis at ang takot na kanyang nilabanan. Ngunit ngayon, sa bawat pintig ng kanyang puso, ramdam niya ang sagot, oo, masaya na siya. At higit sa lahat, ligtas na siya. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting bumuo ng bagong ritmo ng buhay si Bernadette sa piling ng kanyang tunay na pamilya. Ang bawat araw ay puno ng bagay na noon ay hindi niya inakalang mararanasan niya. Tuwing umaga, sabay-sabay silang kumakain ng masarap na agahan
at bago siya pumasok sa paaralan ay palaging may yakap at halik mula kina Mr. Farron at Mrs. Scarlett. Ang ganitong simpleng bagay ay napakalaki ng kaibahan kumpara sa mga panahong gigising siya sa sigaw ni Len at palo ni Lon. Sa bawat yakap ng kanyang ina, lalo niyang nararamdaman na siya ay tunay na minamahal at hindi na kailanman iiwan. Sa paaralan, nagbago rin ang kanyang mundo. Kung dati ay nilalait siya dahil sa luma at sira-sirang gamit, ngayon ay wala nang dahilan upang pagtawanan siya. Ngunit sa kabila ng kaginhawaang kanyang natatamasa, nanatiling mapagpakumbaba si Bernadette. Hindi niya ipinapakita ang kayamanang mayroon na siya ngayon, bagkus ay ipinapakita niya sa kanyang mga kaklase ang kabaitan at sipag na hindi kailanman nawala sa kanya. Mabilis siyang minahal ng kanyang mga guro at naging huwaran sa mga estudyante, lalo na nang malaman nila ang kanyang pinagdaanan. Marami ang humanga sa kanya dahil sa kabila ng hirap at sakit, nanatili siyang matatag at mabuti ang puso. Habang mas lumalapit siya sa kanyang mga magulang, unti-unti rin nilang isinasalaysay sa kanya ang buong kwento ng kanyang pagkawala. Minsan, habang magkasama sila ni Mrs. Scarlett sa hardin, hindi nito naiwasang lumuha habang ikinukwento kung paano siya nawala noong bata pa. Naisang lava lang namin sa isang yaya noong araw na iyon, anak. Pagbalik namin, wala ka na. Halos gumuho ang mundo namin. Ginawa namin ang lahat para hanapin ka. Ngunit parang naglaho ka na lang, wika nito habang pinupunasan ang luha. Habang nakikinig si Bernadette, naramdaman niya ang lungkot sa tinig ng kanyang ina. Ngunit higit sa lahat, daman niya ang tapat na pagmamahal at pananabik na matagal na naipon sa loob ng maraming taon. Samantala, sina Lon at Len ay patuloy na nagdurusa sa loob ng bilangguan. Ang mga dating kapitbahay na minsang natatakot sa kanila ay ngayon ay lantaran ng nagtatawanan at nagbubuluman tungkol sa kanilang sinapit. Ang mga dating kaibigan ay tumalikod at iniwasan na sila. Ang kanilang pangalan ay naging simbolo ng kahihiyan at galit. Araw-araw ay natatanggap nila ang mga mapanghusgang tingin ng ibang preso at mga gwardiya na alam ang kanilang ginawa. Ang mga salitang minsang ginamit nila laban kay Bernadette, ngayon ay sa kanila ibinabato. Wala kayong silbi, mga abusado. Ito ang madalas nilang marinig. Ang kanilang dating kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho at ang kanilang kinabukasan ay nakagapos na sa rehas. Para kay Bernadette, hindi na mahalaga kung ano pa ang mangyari kina Lon at Len. Hindi niya kayang sabihing napatawad na niya sila, ngunit natutunan niyang pakawalan ang galit. Alam niyang ang hustisya ay naibigay na at iyon ang pinakamahalaga. Ang kanyang focus ngayon ay ang bagong buhay na binigay sa kanya. Sa piling ng kanyang pamilya, natututo siyang mangarap. Pangarap na noon ay tila imposibleng maabot, ngunit ngayon ay abot kamay na. Habang nakaupo siya sa hardin ng kanilang mansyon, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Napangiti siya sa kanyang sarili. Ang batang minsang pinagmamalupitan ay ngayon ay may bagong simula, isang buhay na puno ng pagmamahal, pag-asa at kinabukasang hindi na kailanman kayang sirain ng kahit sino. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalong lumalapit si Bernadette sa kanyang mga magulang. Sa bawat kwento at tawanan sa hapagkainan, nararamdaman niya ang isang pamilya na matagal niyang hinangad. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, hindi rin mawala sa isip niya ang mga taon ng hirap na pinagdaanan. Madalas sa mga tahimik na gabi, bumabalik sa kanyang alaala ang malalamig na titig at masasakit na salita ni Lon at Len. Bagamat alam niyang nasa hulungan na ang mga ito, dala pa rin niya ang bigat ng mga alaala. Isang gabi, kinausap siya ni Mr. Farron habang sila'y nakaupo sa veranda. Anak, hindi madali ang nakaraan mo.
pero nasayo ang pagpili kung paano ka tutuloy sa hinaharap. Huwag mong hayaang maging tanikala ang mga sugat na iyon. Ang mga salitang iyon ay lalong nagbigay sa kanya ng tapang na harapin ang bukas. Samantala, sa loob ng kulungan, lalong lumalala ang sinapit ni Lon at Len. Ang mga taong dati kinatatakutan nila ay ngayon sila naman ang pinagmamalupitan at pinagtatawanan. Maraming preso ang walang simpatya sa kanilang dinanas dahil alam nilang bata ang kanilang pinagsamantalahan. Madalas silang ilagay sa pinakamabibigat na trabaho at hindi pinapakinggan ang kanilang mga reklamo. Sa bawat araw, unti-unting lumulubog sila sa kanilang sariling konsensya. Si Len, na dati palaging matapang at matalim magsalita, ay halos hindi na makapagsalita ngayon. Si Lon naman ay tila nawalan na ng pag-asa, palaging nakayuko at hindi makatingin sa kahit sino. Ang mga dating sigaw at pangmamaliit nila kay Bernadette ay bumabalik sa kanilang isipan. Ngayon ay parang mga tinig na kumakain sa kanilang katahimikan. Sa kabilang dako, nagsimula namang bumuo ng mas malawak na pangarap si Bernadette. Dahil sa suporta ng kanyang mga magulang, mas lalo siyang nagsumikap sa pag-aaral. Alam niyang ang bawat pagkakataon ay hindi niya dapat sayangin. Ang dating batang pinagtatawanan dahil sa lumang gamit at gutom na tiyan ay ngayon ay inspirasyon sa kanyang mga kaklase. Marami ang humahanga hindi lamang sa kanyang katalinuhan kundi lalo na sa kanyang kababaang loob. Hindi niya kailanman ipinagmalaki ang kayamanan ng kanyang pamilya, bagkus ay ipinapakita niya na kahit gaano kahirap ang pinagmulan, may puwang pa rin para sa kabutihan at tagumpay. Isang araw, dumalo si Bernadette sa isang seminar kung saan siya'y inimbitahan upang magbahagi ng kanyang karanasan. Kinabahan siya sa simula, ngunit nang magsalita na siya, dumaloy ang kanyang mga salita mula sa puso. Ikinuwento niya ang kanyang pinagdaanan, ang mga gabi ng pag-iyak, ang gutom at sakit, at kung paano siya binigyan ng bagong pagkakataon ng kanyang tunay na pamilya. Maraming nakikinig ang napaluha, at ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa lahat. Sa dulo ng kanyang talumpati, sinabi niya, "Kung may isa mang bagay na natutunan ko, iyon ay kahit gaano kadilim ang nakaraan, may liwanag na naghihintay sa dulo. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa." Ang mga salita niyang iyon ay nagmarka sa mga tao. Sa kanyang puso, alam niyang natutupad na niya ang isang misyon, ang gawing inspirasyon ang kanyang buhay at ipakita na may hustisya at pag-asa para sa mga tulad niya. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang tunay na halaga ng pagkakaroon ng pamilya at pagmamahal na walang kapalit. Lumipas pa ang ilang buwan at mas lalong naging payapa ang buhay ni Bernadette. Kasama ang kanyang mga magulang, unti-unti niyang naputunan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pamilya. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, hindi rin nakaligtas sina Lon at Len sa bigat ng kanilang naging kasalanan. Habang nakakulong, tuluyan na silang iniwan ng mga kaibigan at kaanak. Ang mga dating kapitbahay na minsan ay nagbulag-bulagan ay ngayon ay walang habas na humuhusga. Sa bawat araw sa loob ng rehas, ramdam nila ang pangungutya ng ibang preso at gwardiya. Ang takot at kahihiyan na minsan nilang ipinaranas kay Bernadette ay sila namang kinaharap nila. Wala na silang ibang masisisi kundi ang kanilang sarili. Samantala, sa piling ng kanyang tunay na pamilya, nagsimulang mabuo ang bagong kinabukasan ni Bernadette. Hindi lamang siya naging mas masigasing sa pag-aaral, kundi mas naging inspirasyon din siya sa kanyang mga kaklase at guro. Sa bawat kwento ng kanyang buhay na ibinabahagi niya, hindi niyang layunin na magreklamo o sisihin ang nakaraan. Sa halip, ginagawa niyang aral ito upang ipakita na may liwanag kahit sa pinakamadilim na yugto ng buhay. Lalong humanga sa kanya ang maraming tao at unti-unti siyang nakilala
hindi lang bilang anak ng isang kilalang pamilya, kundi bilang batang may matatag na puso. May isang pagkakataon na inimbitahan siya ng isang samahan ng kabataan upang magsalita. Dito, ibinahagi niya kung paano siya pinaglaban ng kanyang mga magulang at kung paano siya nakaligtas mula sa pang-aabuso. Tahimik ang buong silid habang nagsasalita siya at maraming kabataan ang napaluha sa kanyang mga salita. Ang nakaraan ay hindi natin kontrolado, pero ang kinabukasan ay kaya nating baguhin. Ako'y patunay na hindi hadlang ang hirap para maranasan ang tunay na pagmamahal at pag-asa. Wika niya sa dulo ng kanyang talumpati. Malakas ang naging palakpakan at lalong tumibay ang kanyang loob na gamitin ang kanyang boses upang makatulong sa iba. Habang mas lumalalim ang kanyang bagong buhay, naramdaman ni Bernadette na hindi lang siya nakatakas sa nakaraan, kundi may bagong tungkuling siyang ginagampanan. Alam niyang hindi na mababago ang mga sugat na iniwan ng mga taong umabuso sa kanya. Pero alam din niyang ang hustisya ay naibigay na. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagyakap niya sa bagong pag-asa at ang pagbuo niya ng pangarap na magdadala hindi lang ng kabutihan para sa kanya, kundi pati sa iba. Sa mga mata ng kanyang mga magulang, malinaw na si Bernadette ay hindi na lamang kanilang anak na nawala at muling natagpuan. Siya na ngayon ay simbolo ng katatagan, ng hustisya at ng panibagong simula. Sa bawat ngiti at halakhak na ibinabahagi niya, ramdam nila ang gantimpala ng kanilang mahabang paghahanap. At sa huling banda, ang mag-asawang minsang umabuso at nanakit ay tuluyan ng nagbayad sa kanilang ginawa. Habang si Bernadette ay patuloy na lumalakad tungo sa isang mas maliwanag at mas magandang bukas. Dumating ang araw na tunay na itinuturing ni Bernadette na simula ng kanyang bagong buhay. Sa wakas, natapos na ang lahat ng paglilitis at tuluyan ng nahatulan sina Lon at Len. Habang nananatili ang mga ito sa loob ng kulungan, unti-unting nagilom ang sugat na iniwan nila kay Bernadette. Hindi na niya kailangang isipin ang mga sigaw, palo at gutom na kanyang naranasan noon. Ang lahat ng iyon ay pinalitan ng mga ngiti at yakat ng kanyang tunay na pamilya. Sa piling nina Mr. Faron at Mrs. Scarlett, naranasan niya ang buhay na noon ay pinapangarap lamang niya habang nakatingala sa bituin. Mas lalo pang gumanda ang kanyang kinabukasan nang makatanggap siya ng parangal mula sa kanilang paaralan. Hindi lamang dahil sa kanyang talino at sipag, kundi dahil sa kanyang katatagan at kabutihang ipinakita sa kabila ng lahat ng pagsubok. Isa sa mga guro ang nagsabi, si Bernadette ay hindi lang simpleng mag-aaral. Siya ay halimbawa ng isang batang kayang bumangon kahit ilang ulit na pinabagsak. Tumayo si Bernadette sa harap ng maraming tao, may luha sa kanyang mga mata, ngunit nakangiti. Ang parangal na iyon ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng batang tulad niya na minsang nawalan ng pag-asa. Pag-uwi sa kanilang mansyon, nagkaroon ng maliit na salu-salo. Nandoon ang mga taong naging bahagi ng kanyang pagbangon, mula sa mga guro hanggang sa mga bagong kaibigan. Habang pinagmamasdan niya ang lahat, napaisip siya sa mahabang landas sa anyang tinahak. Mula sa batang pinagmamalupitan hanggang sa batang nakatanggap ng pagmamahal, ang kanyang buhay ay isang kwento ng pag-asa at panibagong simula. Lumapit sa kanya si Mrs. Scarlett at mahigpit siyang niyakap. Anak, ipinagmamalaki ka namin. Ang tapang at kabutihang loob mo ang pinakamalaking gantimpala para sa amin, sabi nito. Si Mr. Faron naman ay nakangiting nakatingin sa kanya, puno ng pagmamalaki at saya. Samantala, sa kulungan, hindi na nakayanan ni Lon at Len ang bigat ng kanilang konsensya. Araw-araw nilang naiisip ang mga pagkakataon na pinahirapan nila si Bernadette. Ang mga salitang minsang sinabi nila laban sa kanya ay bumabalik sa kanilang isipan at nagsisilbing parusa. Wala na silang magawa kundi tanggapin ang kanilang sinapit. Ang kanilang pangalan
ay naging simbolo ng kahihiyan at kasamaan, habang ang batang kanilang inapi ay ngayon ay nagtatamasa ng paggalang at pagmamahal. Ito ang naging malinaw na anyo ng karma. Tang mga umabuso ay nawalan ng lahat, habang ang inapi ay nakatagpo ng kanyang tunay na lugar. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalim ang pangarap ni Bernadette. Nais niyang mag-aral ng mabuti, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi upang makatulong sa iba. Sa kanyang murang isipan, malinaw na ang layunin niya, ipakita sa lahat na walang batang dapat mawalan ng pag-asa. At habang nakatanaw siya sa maliwanag na kinabukasan, alam niyang ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay naging daan upang siya ay maging mas matatag at mas handa sa darating pang mga hamon. Sa kanyang puso, tuluyan na siyang nakalaya at sa kanyang mga mata, malinaw na ang hinaharap ay puno ng liwanag at pagmamahal.